Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Usap lang po tayo sandali or share ko lang sa inyo yung napakagandang sagot ni Congressman Liveste tungkol sa tanong nitong tiga GMA. In-interview kasi po siya tungkol doon sa kanyang complaint laban dito, yung libel complaint niya laban dito kay PCO Jose Castro. Ang nag-interview sa kanya itong si tiga GMA. Na ang sinasabi sa kanya, yun daw po mga issues, yung issues ni Congressman Liveste, yun daw po mga issues, sabi niya, ay inuugnay na po sa inyong political ties. At inuugnay na po kayo sa mga Duterte. So, ang ganda po ng sagot niya dyan. Mamaya, panoorin po natin. Ito naman si Castro, sabi niya dito, sino ang tunay na nasa likod ng pagsampa ng kaso laban sa akin? Sino ang nais mabusala ng aking bibig? So, alam mo Castro, hindi ko po talaga kinokontent yan eh. Hindi po talaga. Dahil parang siya ay talagang parang gusto lang parang palaaway ba? Ano kasi, sa bagay nakita nyo naman simula ng maging nandyan siya, tingnan mo naman bumulusok ng husto yung trust rating ni Marcos. Kasi parang puro Duterte siya. Day one po, Duterte na agad ang sinasabi nito. So, bihirang-bihira akong i-content yan. Kasi wala akong bilib sa kanya sa totoo lang. Ngayon, harapin na lang sana niya ang problema niya. Sagutin na lang niya. Buti nga, ang bait-bait pa ni Congressman Liveste, di ba? Magbabayad na lang daw siya ng 110 million plus attorney's fee, di ba? Tapos, hanapin niyo sino. Andiyan na naman siya. Kung sino na naman ang hahanapin niya. Ay, siya ang nagsalita Di ba? Sabi ni Congressman Liveste, naglalabas siya ng fake news Sabi pa ni Congressman Liveste, sana pagkatapos nito, tumigil na kumbaga siya magpalabas ng fake news. O ayan, ang hilig mong magbintang ng fake news. Kay VP Sara, ngayon ikaw ang nasampahan. Di ba? Ay, nako. Tapos, di ba, nagreklamo siya sa NBI na threat daw yun, yung may criticize yata o comment doon sa Chucky Dal niya. But anyway, mga kababayan, ito po, siguro kaya nila sinasabing inuugnay na yung mga issues ni Congressman Liveste dahil sa political ties, dahil sa mga lumalabas na ganito. Ito, yung unang lumabas, ito, di ba? Noon. Ito yung unang lumabas. Noon, di ba? Sabi niya, buong gobyerno may insertion, si BP Sara lang wala. Di ba? Kailan pa to? Nauna yata yan. Yan ang nauna. Tapos meron na naman lumabas na ganito. Ito pa. Sabi niya, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas ang listahan, yung Cabral file. Ngunit nang lumabas ang listahan at walang insertion na nakapangalan sa Duterte, bigla na lang itong tinigil sa pagpapalabas. Totoo man din. Sa palagay niyo mga kababayan, may naamoy lang sila na kaunting Duterte sigurado. Pagtutulungan nilang ilabas yan at pipilipitin nila, di ba? O ito pa po, isa pang lumabas. Ito pa. Ayan. Si Tatay Digong, alam naman natin, di ba, nag-ano siya kay Tatay Digong noon, Representative Leandro Liveste, si PRRD lang ang nakita kong leader sa Pilipinas na may tapang at malasakit sa bansa. Di ba? Oh, di ba? So kinakabit nila si Congressman sa mga Duterte. Mamaya pakinggan natin ang sagot niya. Tapos ito naman si Soto, mga kababayan, hindi ba minaliit niya? Minaliit niya po yung Cabral files.
Kaya nagtataka tayo, alam niyo mga kababayan, may namatay eh. Sa Cabral Files, namatay. Tapos minamaliit ni Soto, tingnan nyo. Go, sir. Hindi dapat pag-aksayahan ng panahon o bigyang halaga ang Cabral Files. Para kay Senate President Vicente Tito Soto III, isa lamang itong listahan na maaaring makuha kung saan. Para sa Senate Leader, mas mahalagang malaman ay kung saan napunta ang sinasabing Special Allotment Release Orders o SARO at Notices of Cash Allocation o NCA. Doon sa tinatawag na Cabral Files, alam mo, napapakamot ako ng ulo dun eh. Kasi kung pag-usapan nila, parang napakahalaga ng listahan. Lista. Sa palagay mo kaya, Soto, kung may Duterte doon, sa palagay mo, walang mamaliitin mo pa yung listahan? Tanong ko lang. Di ba? Ano lang yun eh. Parang listahan na sa kanto yun eh. Bakit? Anong listahan po sa kanto? Ano yun? Listahan ng utang? Nasabi yun. Ang tanong dito, dyan sa Cabral Files, meron bang SARO? Alin doon sa listahan ang may SARO? Minamaliit po niya yung Cabral Files. Pero alin doon daw yung listahan ng SARO? Ilan doon sa listahan ng may NCA? Sinabi pa nito na ang higit na mahalaga ay ang files ng Department of Budget and Management. Itinanggi rin ni SP Soto ang paratang ni Senator Amy Marcos na hindi sila pinayagang magtanong kaugnay ng mga higher officials sa pagdinig sa flood control projects anomaly. That's, ikabi ko nga invento. I don't know who's that silly fool who told her na mayroong ganun, na bawal imbestigahan o bawal pag-usapan o bawal. There's no such thing. So the accusation is again unfair and baseless. As I said earlier, she's entitled to her wrong opinion, her own opinion. Nagpapatawa pa to. News and Rescue. Diyos Sa ang totoo aming lang mga sandigan. kababayan, yung si Lacson at saka itong si Soto, parang yung pinagtutulungan na naman ng babae eh. Babae na naman. Parang buong gobyerno ni Bongbong, administration ni Bongbong. Kaya isang babae, pinagtulungan ng buong administrasyon mo. Di ba? The more na pinagtutulungan si VP Sara, the more na lumalakas. Ayan, kung ano-ano na pinagsasabi nila, magsama-sama na raw sila. Pag hindi pa raw nila napatalsik si VP Sara ngayon 2026, wala na sila. Ay, wala naman talaga. Alam niyo mga kababayan, ang dapat ginagawa nila ay kung papaano tayo uunlad. Hindi eh. Ang kanilang politics ay base lamang sa kakampi-kampi. Hindi para sa atin lahat. Hindi para sa bayan. Hindi para sa mga Pilipino. Yun ay kampi-kampi lang. Tayo dito ha. 'Di ba? Parang ganon. Pero ang administration po, ang pagiging leader po ng isang Duterte ay para sa pangkalahatan, 'di ba? Na ano na natin yan, nakita na po natin yan at na-experience na po na ang mga Duterte po ay pag nandyan na leader na po sila, hindi po sila nagsasabing, dito lang tayo, wag natin tulungan yan, o kaaway natin yan. Hindi, di ba? Nakita naman natin kay Tatay Digong, tignan mo, inuna niya ang pinuntahan niya ang Bicol, di ba? Yung airport ng Bicol. Tinapos, di ba? Dapat po yung mga yung nakikita natin sa mga dilaw na to, yung kampi-kampi lang talaga, hindi natin kakampihan. Dapat, di ba? Awayin natin yan. Hindi po talaga sila para sa bayan. Nakakahiya po talaga itong mga dilaw na to. So, yun po mga kababayan. So, parang talagang kala mo naman po ay ang masama na maano kang Duterte ka. Once nga na mapangalanan ka, naalay ka ng Duterte, for sure, mananalo ka, di ba? Sa akala naman siguro nila, pagka tinawag mo, ay Duterte ka, majujupardize na yung kanilang political career. Baliktad. Sa totoo lang, ito po mga kababayan, pakinggan po natin ito. Sige po. Go. Sa punto po ito, kausapin natin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay sa inihain niyang libel complaint laban kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Congressman Diviste. Magandang umaga po, sir. Opo. Ano po nagtulak sa kampo nyo na magsampa Magandang umaga po, sir. Opo. Madinig niyo po ba ako? Opo, yan. Dinig po namin. Medyo lang may delay lang po tayo ng konti. Ano po nagtulak sa inyo na magsampa ng multi-million libel complaint laban kay Yusek Claire Castro? Unang-una po, nais ko lang linawin na hindi ko po kaaway ang administrasyon at ayaw ko din pong masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil may mga hindi totoong pahayag na nagmula sa kanya at dahil dito may kaso na maglilinaw na hindi totoo ang mga pahayag ni Yusek Claire Castro. Hindi ko po kinakasuhan siya ng kriminal kahit na sabi ng aking abogado, mananalo kami dito, ayaw ko pong makulong si Yusek Claire Castro. Nais ko lang linawin na hindi totoo ang kanyang mga pahayag. Ano po dun sa mga sinasabi yung nabanggit ni Yusek Claire Castro na libelous ang pinakamatindi para sa inyo? Sinabi niya po na binigyan ako ng prangkisa na binenta ko at wala po akong binentang prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay walang prangkisa. Ang kumpanya naman po na may prangkisa ay hindi ko binenta. Kaya black and white lang po at naniniwala po ako at ang aking abogado na mananalo po kami sa kasong ito. At sana pagkatapos ito, hindi na po magpapakalat ng fake news si Yusek Claire Castro. Komplikado po at medyo patong-patong yung mga issue rito. Pero may iba pa bang personalidad kayong balak kasuhan? Si Ombudsman Remulla po ka ba unang nagbanggit tungkol sa issue sa kumpanya nito? Sa totoo lang, Castro, ang hilig-hilig mong magbintang ng fake news. Fake news yung mga sinasabi ni VP Sara, fake news this, fake news that. O ngayon, ikaw, nasampulang ka. Iginagalang ko po si Ombudsman Remulla at siya po ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang kinakasuhan ko po ay si Yusek Claire Castro. Pero ano po reaction nyo doon sa pag-iimbestiga? At tanggap ko din po, sir, na si Yusek Claire Castro kasi ay baka may 15 vlogs na tungkol sa akin mula nung Disyembre, nung sinabi ko po na meron akong mga Cabral files. At nakakapagtaka po bakit sa daming mga issue sa ating bansa, ako po ang may pinakamaraming mga vlogs mula sa kanya sa nakaraang buwan. Kaya siguro makikita din ng ating mga kababayan na ang hikain ng iba ay ilihis ang usapan at sana maiintindihan niya na nararapat lang na siya ang kasuhan ko dahil siya po ang may baka 15 na episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Bago po itong pagsampa ng kaso, may effort po ba para kausapin nyo itong si Yusek Claire Castro? Back and forth po kami nagsasagutan po sa media nung Disyembre pa kasi nung unang sinabi niya na hindi totoo ang aking files, tapos sinabi ko na totoo ito at pinatunayan nga po ng DPWH na totoo ang aking mga Cabral files. Ang sinabi naman niya, hindi ito authorized. Sinabi ko po, ito po ay authorized at may mga CCTV footage naman po tungkol sa aking maayos na pag-uusap kasama ni Yusek Cabral. Napakadami na pong mga back and forth kami ni Yusek Claire Castro over the past month and I think it also shows a pattern of malicious statements coming from her in an attempt to discredit me. At ayon po sa advice sa akin ng aking abogado, ito po ay nagbubuo ng kompletong picture para sa libel case kay Yusek Claire Castro. So sa publiko po kayo nagsasagutan. Ano po reaction nyo dun sa nirefer ng Department of Energy sa Office of the Solicitor General at DOJ, yung tungkol sa solar power firm po ninyo? Handa po ba ang inyong kampo sakaling sampahan kayo ng reklamo tungkol po dito? Opo, sana makikita po ng ating mga kababayan na sinasagot ko po ang lahat ng mga alegasyon na ibinabato sa akin sa tamang forum. Kaya ngayon, kinakasuhan ko po si Yusek Claire Castro tungkol sa kanyang mga fake news at may iba pang mga fake news. Pwede na rin din po kasuhan yung mga nagpapakalat ng fake news. Pero tungkol po sa specific na alegasyon na nabanggit nyo, ako po ay hindi na actively involved sa aking solar business. Ako po ay nagbenta ng shares, hindi ko po kinokontrol ang aking dating solar business at kung may komunikasyon man ang aking dating kumpanya sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ko nga po natatanggap ang ibang mga komunikasyon na ito. Kaya lilinawin ko lang po na bago ako pumasok sa politika, naisip ko na mas maganda na hindi na po ako involved sa day-to-day operations ng aking solar power business. Kaugnay doon sa sinabi nyo hindi kayo involved sa day-to-day operations, ilang beses na po kayo sinulatan ng DOE para magpaliwanag, pero hindi raw po kayo tumutugon. Totoo po ba ito? Hindi po ako kasi yung nakakatanggap ng lahat ng mga sulat dahil hindi na nga ako ang involved. Para malinaw po, iba-iba po kasi yung mga kumpanya na pinag-uusapan at doon din po nakikita na naghahanap lang ng kung ano-anong masabi ang ibang mga kritiko. Kasi nung una sinabi, yung kumpanya kong binenta ang may prangkisa, tapos kinorekta ng ibang kumpanya na hindi naman yun yung may prangkisa. Pangalawa, sinabi na may multa, pero nilinaw ko po sa inyong estasyon din kaninang umaga na sa aking pagkakaalam, yung itinutukoy nila na may multa ay yung kumpanyang binenta ko na. Hindi na po ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang may multa na nababanggit sa media. Kaya kung may mga aligasyon,
tunay na hindi ko pong ipaliwanag ang buong alegasyon dahil hindi ko po natatanggap ang mga sulat kasi hindi po ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang binenta ko na. Ang sinasabi po kasi, yung ibininta niya ay yung walang prangkisa. Tapos, yung sinasabi naman na pinagmumulta ng 24 billion, yun naman daw pala yung kumpanya na naibinta na niya. Diba? So, parang pinagugulo. Ang puntos po dito ay talagang binabanata ng husto ang kredibilidad ni Congressman Leveste. This is na, bakit, lalo pa kung mga abogado sila, dapat po ayusin muna nito, lalo na ikaw, Castro. Abogado ka po. 'Di ba? Ang sabi ni Congressman Leveste, pwede mo naman i-google ito, pwede mo i-research ito para hindi ka makapagsabi ng hindi tama. 'Di ba? Bakit po emotional sa inyo itong issue ito? Honestly, sir, nalulungkot ako na sa halip na investigahan natin ang mga tunay na issue sa DPWH, nililihis ang usapan ng ibang mga taong dapat nag-iimbestiga ng korupsyon. At honestly, sir, I can say na ngayon ko lang nakita ganong karaming mga masamang tao sa bansa natin. At yung mga tao na nagpapakalat ng maling impormasyon para pagtakpan ang mga ginagawa ng mga masasamang tao. Hindi ba na naman talaga ang nangyayari? Nakikita nyo? So, sobrang tagal po para makuha yung mga nagnakaw ng pera ng bayan. Pati po sa sobrang tagal po na makita ang mastermind, nagpaikot-ikot sila. Pustahan tayo mga kababayan. Kung tunay po talaga na gusto nila makuha ang may kasalanan dito, lahat po sila, marami sa kanila may mga confidential fund, may intelligence fund. Sila po yan dyan. Sa palagay ninyo, kung Duterte lang talaga yung nanguha ng pera na yan, sa palagay ninyo, hindi nila makukuha within 24 hours? Parang sinasadya mga kababayan na talagang pagtakpan yung may mga kasalanan. Tamang-tama yung sinabi ni Congressman Leveste. Na yung mga taong may kasalanan at yung mga tao naman na lumalaban dito sa mga corrupt na government officials, yun ang kanilang tinitira. Sana naman po, alam na natin lahat ito eh. Kaya lang di ko po alam kung bakit pa ulit-ulit na ginagawa. Alam naman ng taong bayan yan. So, di ba? Kung sino po yung lumalaban sa korap, yun po ang kanilang pinahihirapan. Tingnan mo ginawa nila kay Tata Degs. Guminhawa ang buhay ng tao. Nabawasan ng criminality. Nabawasan po yung sumisira sa buhay ng bawat isa. Yung mga nanggagahasa, nawawala sa sarili dahil sa bawal na gamot. Nabawasan po yan. Yung ating mga kababayan, tuwan-tuwa sila na nakakauwi na yung kanilang mga anak na hindi na masyadong natatakot sa mga dinadaanan nila. Maganda, maayos. Yung respeto sa pulis ang taas. 'Di ba? Yung respeto sa bawat isa na andyan. Pati yung serbisyo sa gobyerno, 'di ba? Hindi bara-bara. Kasi maganda ang leader eh. 'Di ba? Mahal tayong lahat, hindi yung kakampi lamang. Pero anong ginawa nila? Ayun, dinala sa ICC. Ngayon, wala sila palang maayos na witnesses. Ngayon naghahanap sila ng witness. 'Di ba? So, sana tandaan po natin ito. Itong mga taong ito, sa susunod na eleksyon, malapit na yan. Pero ito po ay dahilan din na hindi tayo dapat magpatinag at lalo natin Correct. dapat ituloy ang ating paglaban para sa katotohanan dahil sa mga attempts ng mga masasamang tao na patahimikin tayo. Bibigyan din po namin kayo ng pagkakataon sumagot Ayan na. kasi iniuugnay na rin yung mga issue ito sa inyong political ties. May nag-uugnay sa inyo sa mga Duterte. Ano pong masasabi nyo riyan? Actually, I think that's a reason to see that this is really political and not based on any valid issue. Because Correct. hindi naman po dapat kung sino yung kakampi mo ang dahilan kung ikaw po ay aawayin ng mga iba, di ba? Dapat kung may dapat na ipagmulta, yun yung dapat ipagmulta. Hindi yung porket maka-Duterte ka, ipagmulta ka, di ba po? Pero Diba? sa akin po, consistent po tayo sa ating advokasya laban sa korupsyon at transparency. At wala naman po tayong sinasabing masamang politiko na nagnakaw o nag-conclude ninuman.
hindi po tayong umaatake sa sino man sa administrasyon. Ang sinasabi ko lang po ay dapat tayo ay pabor sa transparency. Maraming mga iba din sa administrasyon ay pabor sa transparency at umaasa pa ako na magiging transparent tayo tungkol sa mga files sa DPWH at in fact, pinapasalamatan ko ang Senado at Kongreso na nagpahayag na rin ang mga chairs ng respective committees na isusupina ang mga files ng DPWH at sana isa sa publiko po ang mga files na ito para hindi na po manggaling sa akin. Ang Senado at Kongreso na lang po sana ang magsasapubliko ng mga files ng DPWH. Minabanggit po kayo may kumakausap sa inyong ina na nagpapatigil po sa inyo. Maaari niyo po bang mabanggit kung sino ang mga ito? In their official capacity ho ba ito? O gobyerno ba ang kumakausap sa inyong ina? Napakarami po for their own personal sake because ang listahan ay may maraming mga pangalan. At yung mga nasa listahan, syempre dahil hindi naman nila inilalabas ang kanilang mga project insertions, ayaw nilang lumabas ang listahan ito. Pero pati po gamit ng ibang mga offices of government, sinasabi sa aking ina na gagawa na ako ng mga kaso. Kaya ang aking ina ay Diba? worried para sa akin dahil baka kung anong mangyari sa akin. Sa totoo lang po sir, pati po ang aking seguridad ay sinasabi sa akin na in danger. At kung ilalabas ko daw ang files, baka may lalong masamang mangyari sa akin. Pero ang sisiguraduhin ko po ay kahit may mangyari sa akin, lalabas ang mga files na ito, lalong lalabas lahat ng mga files kung may mangyari po sa akin. So ang sinasabi po ninyo may mechanism na kapag may nangyari sa inyo, yung hawak po ninyo ay maisa sa publiko? Opo, ang files po ay nasa mga USB at lalabas po lahat ng mga files kung may mangyari po sa akin. Balikan lang po natin yung solar para sa bayan na Ito may po ay prangkisa. hindi lang tungkol sa mga files ni Yuse Cabral. So, yan mga kababayan. So, yan nga po mga kababayan. Tama naman talaga siya yung sagot niya. Hindi na kumo Duterte ka, di ba? Hindi yung kumo Bongbong ka o kumo Duterte ka ay ikaw ang kakalabanin. Dapat talaga po, kung sinong nagkasala, yun dapat hulihin. Ang problema po kasi sa atin na ito'y palagi na paulit-ulit na, ay yung mga grupo-grupo, lalo na po yung tumanda na dyan at alam na po nila ang pasikot-sikot sa gobyerno, yun po ay nagkakampi-kampi na. So, kung mayroong kasalanan si Juan, may kasalanan din si Pedro, silang dalawa na lang yung magkakampihan, di ba? Pero yung tunay po na mga magnanakaw ay pinagtatakpan dahil po sa kakampi ka ni ganito, kakampi ka ni ganyan. Ganyan po ang ginagawa nila, di ba? Duterte ka. Halos lahat mga kababayan ng kumbaga sumusuporta sa Duterte ay hinahabol nila. Sino po sa mga kasamahan nila o man lang nasa administrasyon ang hinabol nila? Ilan? Kumpara po sa ginawa nila sa Duterte. Di ba? So, ang pangit talaga ng ganyang klase. Imbes na yung nagnakaw ang parusahan, yung pumupuna sa magnanakaw, iyon ang pinaparusahan. Iyan ang nangyayari ngayon kay Congressman Libeste. Ganyan ang nangyayari kay Congressman Barsaga. 'Di ba? Kay Kiko Mio Barsaga. Na nilalabas niya yung mga nakikita nila na mali sa gobyerno natin. Imbes na imbestigahan para sabihin, yung sinabi ni Congressman Barsaga, Mio Barsaga, imbestigahan nga natin. Pero hindi Saka ito, bakit sinasabi ni Puno na gusto na nilang patalsikin si Congressman Barsaga? Dahil baka away itong si Rason? Ano kinalaman yan, di ba? Hindi, taong bayan po ang bumoto at naglagay dyan sa House of Representatives dito kay Congressman Kiko Mio Barsaga. So, itong mga to, akala mo pag-aari nila ang House of Representatives. Sabi nila nakakasira daw sa kanila. Ang nakakasira po sa inyo ay yung mga nagnakaw ng trilyon ng pera ng bayan. Bakit kayo po bulag na bulag? Binging-bingi kayo. Maraming mga congressman dyan ang nababanggit. Yet kayong mga congressman na kasamaan ninyo, wala kayong binabanggit. Ang tinitira lang ninyo si Congressman Kiko Mio Barsaga.
Dahil ibinubulgar niya yung kanyang nalalaman, yung mga nagnakaw, yung mga nangurap. 'Di ba? Marami naman congressman na, 'di ba, nabanggit. Kahit itong sila Diskaya, marami pinangalanan, 'di ba? Wala kayong ginagawa eh. So kayo mismo ang nagpapabulok ng House of Representatives, hindi po si Congressman Barsaga. Imbestigahan ninyo yung sinasabi niya. Hindi yung dahil kayo ang nasasaktan eh. Nasasaktan po kayo. Sa totoo lang. So yan mga kababayan. Yan po, sana alam natin naman na yan eh. Alam naman na natin yan. Na kapag pinuna mo sila, oy, nagnakaw ka. Ikaw ang ikukulong dahil ikaw ang namuna. Di ba? O, ito si ganito. Ikaw ang pahihirapan dahil itinuro mo yung kakampi nila. Yun na nga po. Tulad ng sinasabi ni Congressman Leandro, hindi dapat na Kumu Duterte ka, silang titirahin, kumbaga. Kumu Bongbong ka, silang titirahin. Hindi po sana ganun. Sana naman po, umiwas-iwas na tayo sa ganoon. At sana naman po, yung ating mga kababayan ay ma-educate na po na ganitong ginagawa nila. Nagkakampi-kampi na sila. Di ba? Imbes na yung nagnakaw ang habulin.